Good morning, church! Isang araw na naman po na muli nating makasama ang ating Panginoon. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay natin bigyan ng mataas na papuri ang ating Panginoong Hesus. No war can set
moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, you are so good. You're faithful. And all my life you All my have life, been oh so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, yes, you are, Lord. You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. Thank you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. You are good. I am able. I will sing of the
worship you, Lord. I worship you, God. Hallelujah. And unto you I'll sing, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Sabihin natin sa Panginoon, for you alone deserve all glory, God. Yes, sige po, awitin natin yan sa Kanya ngayon. For you alone, our God. For you alone deserve all glory, all praise. Hallelujah. Oh, we adore you, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah. For you deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve. Yes, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang karapat dapat tumanggap ng lahat ng mataas na pagpupuri mo, pagsamba galing sa iyong mga anak o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Your face, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, our God. We worship you, our King. We worship you, our Savior. Hallelujah. 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 We worship you, God. We worship you, Jesus. Thank you, Father. Our Prince of Peace. Our Prince of Peace. Hallelujah. Salamat, Lord. Nakatayo kami ngayong umagang ito, Lord. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa pag-ibig mo na walang katulad, O Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ama, hindi namin alam ang sitwasyon ng bawat isa na naririto, Lord, na nakataas ang kanilang mga kamay.
Ano man, Lord, ang kanilang sitwasyon ngayon, Panginoon. Father, may mga damages, Lord. May mga pain. May mga hatred, Father. Itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. This congregation, Father, I know you are working, God. You are working in our midst, Lord. Thank you, God, because you are in the process of repairing, oh God, of fixing everything, Lord, na sa aming mga puso, Panginoon. Thank you, God. You alone deserve all glory. You alone deserve all praises, Father. Sa lahat, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, good or bad, Father, we choose to praise you, Lord. We choose to fix on you our eyes, oh God, because you are the God that never change. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, you alone deserve all glory, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaluguran niyo po, Panginoon, ang aming mga puso ngayong umaga, Father. Na kami, Lord, ay nakafocus lamang sa iyo, Panginoon. At hindi sa anumang mga bagay na naiwan namin sa aming bahay, Panginoon. Sa aming pamilya, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord God. Dahil meron kayong gagawin, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for your love. For your unending love, Lord. For your unlimited love. Thank you, Jesus. We receive, Lord. We receive blessings, Father, today. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise. Honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Naramdaman ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Danyahan ko po ang bawat isa na tumayo at dahil ngayon ay buwan ng mga puso, awitin po natin ang Love, Love, Love. Kamayan po natin ang bawat isa sa ating kaliwat kanan at atin po sila kumustahin. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Wag na wag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin kita. Hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Wag na wag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. And love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, love, love. And love, 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 tayo'y magkamayan.
Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasang ipinagkakaloob nyo sa mga batang ito, Panginoon. Gayon din po sa kanilang mga magulang at kanilang mga guro. God, nawa po, Panginoon, ay gabayan nyo po nawa ang mga magulang ng mga batang ito, Panginoon, upang maituro po sa mga batang ito ang tamang landas, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng mga batang ito, Panginoon. Lumaki po nawa sila ng may takot sa inyo, O God, na kayo ang kanilang itinataas, Panginoon. I-bless nyo rin po nawa ang mga guro ng mga batang ito, gayon din ang kanilang mga magulang, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po at welcome to Rivers of Joy Foursquare Church. It is the second Sunday ng February. Ang bilis, di ba? 4 na Sunday lang po ito. So, after nun, March na and then vacation na ng mga estudyante. No? Pero yung mga working, tuloy lang. Tuloy lang. So, magandang umaga po sa bawat isa. It's good to be in the house of the Lord, amen? Masaya ba kayo na nandito kayo ngayon? So, we will continue yung ating pong series this month of February, which is tungkol po sa love. So, ngayon po, this morning, ng pag-uusapan po natin is love restores. So, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yan, mukha na bang handa? Kasi, ito po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. But before we start, tayo po'y saglit na manalangin. Let's focus our heart. I-focus natin yung ating puso, ang ating isipan. And let's discern what God is telling me this morning. No? Kasi po mahalaga po na maramdaman natin na, Lord, anong gusto mong sabihin sa amin. So let us pray. Panginoon, marami pong salamat dahil sa umagang ito, kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Kaya Lord, i-prepare mo ang aming puso. Prepare mo ang aming isip. Sabi mo nga sa iyong mga salita, the scripture is all God-breathed. It is used for teaching, preaching, rebuking, correcting. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming palaguin, Panginoon. Turuan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa Lord, na ito po ay tumanim sa aming puso at magbunga po sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So let me just read our passage this morning. It is in 1 Peter chapter 5 verse 10. Ang sabi po dito, in His kindness, God called you to share His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. It is a declaration of blessing. It's a declaration of God assuring us that everything will be all right to those who love Him. Amen? So, ang topic po natin ngayon is love restores. Paano ba pag sinabing restore? Nakita na ba kayo ng lumang sasakyan tapos ni-restore? Sabi sa dictionary, ito pong ibig sabihin ng restore. So, restore is a verb which means in an action word
Ang sabi po dito is to bring something back to its original state, condition, function, or position after it's been damaged, lost, weakened, or altered. Bring something back. No, kaya medyo matindi, no, ang salita ng Panginoon sa umagang ito, dahil in our lives there's a lot of things, at sa ating mundo there's a lot of things that needs to be restored. Amen po ba? So, this is what the world says. We have nothing to restore, instead we have something to accept. Yan ang sinasabi ng mundo. Wala naman tayong dapat ayusin. Ang kailangan natin, meron tayong tanggapin. Yan po ang sinasabi ng mundo. So one thing na isa po sa pinapa-accept sa atin ng mundo is about sexuality. No po, no? There are three things pagdating po dito. So, tatlo po ito. Una is sexual immorality. Accepting practices kasi everybody's doing it. Everybody's accepting it. No, yung premarital sex. No, sa mga kabataan, no? Kasi alam niyo po ngayon sa Philippines, we are number 1 in Southeast Asia in teenage pregnancy. No? Sa teenage pregnancy, number 1 ang Pilipinas. Sa dami-dami na pwede maging number 1 dito pa. No? So, ang daming nagsusubscribe with premarital sex. Teenagers doing this. Alam yung pinakabata, 14. No? Nabubuntis because of premarital sex. And the world saying is, normal na yan eh. Pangalawa is same-sex relationship. Ngayon, hindi ko lang makakita ng lalaki at babae nagko-holding hands. No? Kundi lalaki, babae. And the world is saying, tanggapin na natin kasi mukhang okay naman na yan. 2026 na. May mga ganong sinasabi sa atin. And recently, we have the highest cases of HIV. And one of the reason of that is because of same-sex intercourse. No? Or multiple partners. Daming jowa. Tinong katabi mo na yung single, mukhang may jowa. Isa lang. Sabi mo sa katabi, isa lang. No? No, same-sex relation. Pangatlo is same-sex marriage. Sabi ng mundo, pwede na yan. Ginagawa na sa ibang bansa eh. Diba? Even our senators who are creating laws is trying to do it in our country. Kasi parang, nakita na natin sa ibang bansa. Why not doing it here? Kasi it's accepted there. So maybe it can be accepted here in the Philippines. Pang-apat, which is one of the worst sa panahon natin ngayon, fornication. Number 1 ulit tayo dito. Alam niyo ba, Philippines is number 1 visitors of Pornhub website in Asia. Hindi ng region hindi region 3. In Asia, imagine yung gaano karaming bansa ang meron sa Asia. Number 1 tayo doon. Why? Kasi it's the most accessible thing to do. Lahat naman nanonood eh. Lahat naman to ginagawa eh. At tanggapin na lang natin. That is the world is saying. At lagaan na po ito. Ngayon kasi lahat may cellphone na. Lahat may internet. Lahat pwede mo makita sa internet. So if you don't have this kind of discipline, and if you just accept this, delikado ang buhay mo. Delikado ang kaluluwa mo. Because the things that people can see, wala kang may tatago sa Panginoon. Amen po ba? Kahit saan ka pang luklok manood, makikita at makikita ka ng Lord. Yun ang ng addiction eh. Ang form ng addiction. Yung tipong ginagawa yung mali, pero dahil mali, at patuloy mong ginagawa, nagkakaroon ka na ng callous heart. Parang okay na to. Okay pa rin naman ang buhay ko eh. Tuloy-tuloy pa rin naman. So, nakakalungkot but ito ang sinasabi ng mundo. Diba? Ang sabi ng mundo,
just accept it. Normal na yan eh. Pangalawa is dysfunction family. So, divorce is in Western culture, in European culture, is just another paperwork. Na kapag ayaw mo na, just submit a paper and then that's it. Alam niyo ba yung fastest na divorce is 3 minutes. Pagkatapos nila kasal, after 3 minutes, nag-divorce sila. You know what happened? They are in the court, nagpakasal sila sa judge. What happened is the bride, natapilok, nadapa. At ang sabi nung asawa niya, tumawa yung asawa at sabi nung asawa, stupid. Nagalit yung bride. So, pumunta ulit siya sa judge. Sabi niya, ayoko na. Nag-pass divorce. At yung judge, grinant yung kanyang paper. 3 minutes. I think that's the record. Because tumawa yung asawa, no? Kaya mga asawa, no? Pag may nagkamali ang asawa ninyo, wag niyong tawanan. Salamat kayo, walang divorce dito sa Pilipinas. Yeah? Pangalawa is annulment. So voiding a marriage, that's the definition of annulment. It means the union never happened. Imagine niyo yung sinabi niyo sa Panginoon, walang bisa. Ano sabi ng Lord? Lahat ng aking pinagbuklod, pinag-isay, wag niyong paghiwalayin. And then you diba? And then you do annulment na para bang walang nangyari. Pangatlo is live-in. In the Philippines, as of 2020, about 15% of Filipinos is in arrangement of, ang tawag na nila dito ay hindi na live-in sa panahon ng mga Gen Z, cohabiting. Diba? You cohabit. Ewan ko ba? So, this means around 5 million more couples choose to cohabit compared to 5 years earlier. Na mas pinipili na lang nila na magsama. Actually, maraming ganito. Yung iba kasi mga bata, no, na parang, try muna natin magkasama pag hindi nag-work. Wag na lang. No? Pero sabi ng mundo, just accept it. No? Marami naman ang gumagawa. Imagine, sabi nga, 5 million. Ba, ano ba naman yun, di ba? Ano ba naman ako, isang case lang ako. And that's the world is saying. Pangatlo is spiritual stagnant. There are kind of 4 believers. Lahat ng believers magsabing amen. Merong isang hindi nag-amen, hindi siya sure. Isa ka dito, no? First is the complacent believer. A complacent believer is someone satisfied with where they're spiritually showing little desire of growth. Okay na to, nagsi-church naman na ako eh. Nagawa ko na yun dati, nakapag-ministry na ako, iba naman. Alam niyo yun, minsan may ganun, naririnig ko yun madalas sa mga matagal na sa ministry. Sila naman, Pastor, mga bataan, kasi kaya na nila yan. Okay na ako dito. Tawag doon ay complacent believer. Little desire for growth. Pangalawa is the nominal believer. Someone who identifies with a religion in a name only but doesn't practice or live it out. Ibig sabihin, part ka lang ng membership. No? Naka-member ka lang pero paglabas mo dito, ganun pa rin ang buhay. Nagmumura ka pa din. No? Walang makitaan ng pagbabago at kabutihan. Ganun pa rin, simple lang. At least nakapagsimba. No, may mga ganun pa rin, no? Okay na to. At least bawas kasalanan. Pangatlo is the lukewarm believer. Someone indifferent or half-hearted in faith. Hindi siya sure kung ligtas ba siya o hindi. Hindi niya rin alam kung anong gagawin niya sa buhay. Parang, gagawin ko ba ito? Magkukumit ba ako? Parang, okay lang naman kahit hindi. So, those kind ay lukewarm believer. Minsan, mainit. Mainit pag may, di ba, yung mga ganun, no? Mainit minsan pag mayroong event. Nakakalungkot man ito, pero totoo to sa maraming simbahan. Hindi lang sa, no. Pag anniversary, laging marami. Meron po niyan dati, sa isang dati ko pong simbahan, hindi ko na sabihin kasi marami sila. Bahala po kayong mamili. No, meron po kaming tinatawag na family day. So what I did as a pastor, sabi ko, sige, ang gawin natin family day Sunday para lahat naka-day off. Pero, sabi ko, magsimba muna tayo. So, let's have a dawn watch service bago tayo pumunta ng falls. So, di ba? Yung family day namin sa falls gaganapin. So, sabi ko, 6 a.m. ano muna tayo, service. So, nung pumunta, nag-service,
Ano lang kami, 10. Sabi ko, kakalungkot naman. Nag-arkila pa naman ako ng jeep. Tapos 10 lang yung pupunta sa family day. Eh di tapos na yung service. Sabi ko, sige, lalak ko na yung church. Punta na kayo doon sa jeep. Sa baba. Pagkalak ko ng jeep, ng church, pagpunta ko doon, puno na yung jeep. Ako po, nag-tricycle pa ako. Kasi hindi kami kasya. Sabi ko, whoo! So, minsan, mas marami pag mayroong may mga event. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Wag ganon. Diba? Mainit pag may event, pag wala, okay lang, wag muna. Malamig din. Lukewarm ang tawag doon. Sabi sa Revelation, yung maligamgam at hindi ka pwedeng mainit, ay dapat kung mainit ka lang. Kung malamig ka, malamig. Pero kung lukewarm ka, maligamgam, isusuka ka ng Diyos. Hindi gusto ng Lord ng ganon. Pang-apat, backslider is a terminology. A person who has regressed or fallen away from previous spiritual commitment. Nag-commit ka na sa Lord, and then afterwards, okay na lang kahit wala ulit, kahit wala na ako sa church. Again, the world will say, just accept it. Minsan nga, sasabihin pa sa'yo, ma'am, siguro season mo lang yan, kapatid. Diba? We sugarcoat the disobedience just to accept it. Hindi po natin pwede sugarcoat. Parang struggle lang. Struggle season ko lang talaga siguro to, pastor. No, we don't sugarcoat disobedience like that. Amen po ba? Kasi yun ang mangyayari niyan. Sasabihin ng kaaway sa atin, tanggapin mo, baka nga ganyan lang muna, baka next year okay ka na. Next year wala na talaga. Bakit? Nasanay ka na eh. Nasanay ka na wala sa church. Nasanay ka nang hindi nagpipray. Nasanay ka nang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. You will have a callous heart. And then, the world will say, just accept it. But here's what the Lord wants to do for us. He wants to restore what the world trying to destroy. Those things na binanggit natin kanina is the things na gustong wasakin ng kaaway sa atin. Amen po ba? The enemy wants to destroy what is pure. The enemy wants to destroy what is God's design. And the enemy wants to destroy you. Ikaw mismo. So His love can restore what has been destroyed. Amen po ba? So first, love restores purity. Sabihin po natin, purity. So purity is not entirely physical, but is spiritual. Pag sinabing purity, I'm not just talking about women, but also men. Mga lalaki. Minsan mga lalaki pa yung dito eh. Diba? Alam ko bakit. Lalaki din ako eh. Diba? So alam ko yan, mga lalaki. Madali magpapalit-palit ng kasintahan, lalo na kapag bata ka pa. Pakiramdam mo, you are cool. Parang ang dami kasampu na ako. Diba? First year pa lang. Diba? May mga ganun minsan, akala natin, achievement yun. Hindi. Hindi mo kinagwapo. Akala ko din dati, gwapo. Pag ganun. Hindi pala. Akala ko, purity is just physical. Pero hindi natin alam, when we do all those things, it even damage our spiritual life. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, chapter 4 verse 3, 1, 3, and actually 1 to 4 yan. Sabi dito, God's will is for you is to be holy, to stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness, in honor. Imagine, Paul is talking about sexual sin, that is physical, and yet his advice is spiritual. Live in holiness and honor. So, he's talking about that purity is not always physical, but also spiritual. So, when you do physical sin, sexual immorality, hindi lang yung katawan ang ating nasisira, kundi pati ang ating spirito.
nasasanay ka na eh. No? Na para bang normal na lang ito. Normal na lang yung gantong klaseng kasalanan. Amen po ba? Ganun ang sinasabi ng kaaway. And yet, ito ang sabi ng Panginoon. You can still be pure. Amen? You can still have purity because purity is not entirely physical but spiritual. So when you live in holiness and honor, that will restore your purity in the Lord. Hindi ibig sabihin na nagkamali tayo noon ay hindi na tayo mapapatawad ni Lord. That's what restoration is all about. To restore our soul. Amen. He can still restore your purity by living according to His will, to live in holiness and honor. Amen. Doon ang tunay na restoration ng purity. Huwag mo nang ulitin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang gawin. Kung ikaw man nakagawa ka ng pagkakamali noon, sa tingin ko lahat naman tayo, huwag mo nang ulitin. Sabi dito ng Lord, so I will grant again your purity basta you live in holiness and honor. Amen. Isuko ang maling pamumuhay. No? Itigil ang hindi magagandang hobbies at ginagawa. It can be restored because of the love of the Lord. Amen po ba? Pangalawa is love restores family. Sabi sa Psalm 147 verse 2, the Lord is restoring Jerusalem. He is bringing back the exiles. He heals the brokenhearted and the bandages their wounds. Sabi nasa natin kanina in 1 Peter chapter 5 verse 10, in His kindness, sabihin natin, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. So there's nothing God cannot restore. Amen po ba? There's nothing that God cannot restore. He is able yesterday, today, and forever. If He can restore a nation, He can restore a family. If He can restore a brokenhearted, there's nothing hard for Him. Amen. Because He loves us and He cares for us. So miracle is not distant. No, akala natin ang miracle is just once in a lifetime. No. Miracle is always available to those who believe. Yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. Lahat ng may pananampalataya ay kaya makaranas ng milagro. I think most of you, alam niyo po ang buhay ko. Hindi po ko lumaki na may nanay at tatay. Lumaki po akong pasaway. No? Sabi ko nga, nambubugbog po talaga ako noon. No? Kaya minsan may mga youth na akong malapit na, konti na lang talaga eh. Tigas na ulo nyo ha. Hindi po. Pero po, what happened is, the thing that I thought that it's broken, alam kong broke kasi broken family kami. No? Magkahiwalay mama at papa ko. Nag-boyfriend yung mama ko, karoon ng bagong asawa, yung papa ko nag-girlfriend, nagkaroon na sila ng sariling buhay, hindi ko na nakita yung mama ko. So, yung family tree namin dati, hindi pa puno. Yung family tree ko dati, parang palay. Tut, 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 ganun, pababa. O, iba-iba po kasi ang iba-iba ang anak sa ibang pamilya. So the things that I thought that that was broken, ni-restore ng Panginoon. Amen. Nalala niyo ang aking testimony na nakita ko yung mother ko sa kulungan, di ba? I never thought that I will see my mother again. Hindi ko akalain, may kita ko pa nanay ko muli. No? Kinalimutan ko na eh. No? So that kind of restoration po ang sinasabi natin. Amen po ba? So restoration is not about getting the approval of people, but getting right in the sight of God. Ulitin ko po ito.
Restoration is not about getting the approval of people, but getting getting right in the sight of God. Kasi may mga tao minsan magsasabi sa atin, bakit mo pa binalikan yan? Bakit pinatawad mo pa yan? Parang wag na. Okay na yan. May iba naman, bakit mo pa pinakawalan? Mayaman na yun. Hindi naman talaga kay asawa. Sayang naman, okay lang yan. At least, may bahay ka. May mga ganong mga sinasabi sa atin. Bakit mo pa iniwan? Yung iba magsasabi, okay na, iniwanan mo na lang asawa mo. No? Again, the enemy wants to destroy what is God's design and accept what seems right with majority. Don't get me wrong po, no? Meron time na you need to let go, of course. Akala ko ba, Pastor, fight for your family. Not fight for family, but fight for what is right in the sight of God. Kung binubugbog ka na, no? Binubugbog ka na hindi na tama, no? God allowed separation for a reason. Kung binubugbog ka na, that's not family. That's not from the Lord. Meron bang family na, diba? So, that is not love. Kung gano'n ang nangyari. That's not from the Lord. No, I'm not pro-divorce or anything like that, but we need to discern every situation. Diba? Who am I to judge? No? So, you will be the one who will know what is right in the sight of the Lord. Kaya nga sabi ko, restoration is not about getting the approval of people, but getting right in the sight of God. If you feel and discern that you can still hold on to your family, then hold on to your families. Amen? If God is asking you and giving you the urge, no, to restore your family, to forgive, then forgive. Yun naman ang gusto ng Panginoon. I think kagabi pinag-usapan namin to ng wife ko because when we're talking about divorce, we are asking, saan ba nanggaling yung divorce? Saan ba nanggaling? Is it biblical? Of course, yes, it's biblical. It's not from the enemy. It was established by Moses so that the families in the Israelites at the time is to have an order. Kasi di ba kalalabas lang ng Egypt? So Moses needs to deal with the problems of the community. Naalala niyo yun? Actually, pinagalitan pa nga siya ng father-in-law niya. Bakit ikaw lang ang gumagawa ng mga ganyan? No? Kuha ka ng mga leaders mo na tutulungan ka sa mga dispute ng family. At sa mga inordain niya is to have a divorce dahil mayroong mag-asawa na hindi na magkasundo. Sabi ni Moses, magbigay ka ng papel sa amin na divorce at iwanan mo. At lumayo ka na doon sa asawa mo. At pwede ka mag-asawa ulit. Pero, pag yung pangalawang asawa mo namatay, hindi mo na pwedeng balikan yung una mong asawa. Bakit? Sabi doon, it is defiled. Hindi yun gusto ng Panginoon. So, divorce is not something is out of evil. No, it is to address a dispute in a family during the time of Moses. No? Pero, of course, sabi ko nga kanina, we need to discern what is right in the sight of God. Hindi dahil ayaw mo na lang. It's not like that. Amen? Amen po ba? Hindi mo, parang, sabi nga, sometimes letting go requires more love than holding on. Mahirap din naman mag-let go. Minsan, kailangan pa rin ng pagmamahal pag iniwan mo. No? Iiwan mo kasi alam mo yun yung tama. Diba? Sa mga kabataan, no? Kung meron kang, you are in relationship and you're doing sin in the sight of God, let go. I think I did that bago ko tunay na mag-commit sa Lord. Kasi matagal naman na ako nasa nag-church. Pero yung tunay ako nag-commit sa Lord, I was in college. Nag-aaral ako sa STI. I have a girlfriend. Pero the time na kinausap ako ng Lord during one of my devotion, nagpa-practice ng gitara sa church. And then, that's my parang turn around ng buhay ko. Nung narinig ko, nung pinapractice yung kantang
Now that you're near. And now that you're near, everything is different. That song really speak to me. Umiyak ako that afternoon. Sabi ko sa Lord, Lord, sorry, susunod na ako, ayoko na parang bibigay ko na lahat sa'yo kasi bago na ang lahat. So what I did, I break up with my girlfriend that time. Nung college. Kaklase ko pa naman, araw-araw kayo magkikita, di ba? No, pero okay lang. No, okay lang. Kasi, alam mong hindi tama, no, sa harapan ng Panginoon. Pag may isang bagay ang ginagawa na hindi tama at lagi mong ginagawa, ang result nun, you will have a callous heart. Nakakatakot po yun. Kasi yung mga bagay na mali, pakiramdam mo wala lang epekto sa'yo. But again, sabi ko kanina, di ba? Not everything is physical, but it's also spiritual. When we damage our physical things na ginagawa natin sa mundong ito, we also damage our spiritual life. No? Iiwan mo kasi alam mong hindi tama sa harapan ni Lord. And that requires a lot of love to do it. Amen. Mahirap mag-i-restore kung ikaw mismo ayaw mo magpa-restore sa Lord. No? Matigas ang ulo, yun ang tawag doon, di ba? Matigas ang ulo. Pangatlo, and last, is love restores us. It is by the love of God, kaya blessed pa din tayo. No? It is by the love of God, kaya buhay pa rin tayo. It is by the love of God, kaya kahit pasaway ka, no, hindi ka pa rin niya sinusukuan. And that's love. Sabi 2 Corinthians chapter 6, verse 16, I will live in them, and I walk among them. I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from among unbelievers, and separate yourselves from them, says the Lord. Gusto kang tanggalin ng Lord sa mga ganong klaseng tao. Kasi alam ng Lord that you will be, doon ka masisira eh. No? When you stay in a place, in a person, lugar at tao, kung mag-i-stay ka sa taong yan, mag-i-stay ka sa lugar na yan, yan ang sisira ng buhay mo, wawasak ng buhay mo. Kaya sabi ng Lord, I want you to be separated to them. No? To separate in those habits, to separate you in those places. Kasi mahal ka niya. He wants to restore that from you. Because you are important to God. Sabi mo sa katabi mo, you are important to God. He even sent His only begotten Son just to restore that has been broken because of sin. So if you are second-guessing to follow God, don't. Susunod ba ako sa Lord? Hindi. Huwag niyong pagdudahan, huwag niyong pag-alinlangan ng pagsunod sa Panginoon. Because it will be the best decision of your life. Amen po ba? That will be the best decision of your life. If you decide to serve, that will be the best experience of your life. If you decide to commit to the Lord, that will be the best testimony of your life. And if you allow yourself to be used by God to share the Word, that will be the best achievement of your life. I always believe that being a pastor is one of the highest calling on earth. Not being a president of nation. It is the people who share the Word. Amen. So, if you want the best achievement of your life, be a sharer of the Word. Be a pastor to a person. You don't need to be a pastor of a church. Ang hirap magpastor ng isang buong simbahan, ang dami nyo. Hindi namin kaya ni Pastor Edmond yun. We need you. That's why God wants to restore you. To build you up, to strengthen you, to train you. Why? Kasi there's a lot of things to do. There's a lot of people who needs the Word of God. Alam ko masarap ma-promote sa trabaho. Pero mas masarap pag si Lord ang pinopromote natin. Amen. Iba. Kapag si Lord na yung promote mo sa buhay mo, Lord, ikaw na. No, I will share you. I will do what you want me to do. I will not hesitate anymore. No,
The enemy wants us to hesitate to follow. Just to accept your weakness. Just to accept what you just can do and can't do. Ang Lord hindi nakatingin sa kaya mong gawin, but kung anong kaya mong ibigay. Kung willing ka ba. Amen po ba? So the enemy wants to steal that from you. Ayaw kanya maglingkod. Ayaw kanya magbago. Ayaw kanyang bumalik sa Lord. Gusto ng kaaway, relax ka lang. Pero hindi mo napapansin, lumalayo ka na. So rebuke the thoughts kapag naisip mo na, okay na to, next time na lang ako magsiserve. Rebuke those thoughts. Next time na lang ako magpipray. Rebuke the thoughts. Next time na lang ako magbabasa. Rebuke the thoughts. Next time na lang ako babalik. Rebuke the thoughts in Jesus' name. Then you will find yourself na you don't have next time anymore. No next chance to do it. So, let's hold on to this. God can still restore you because He loves you. I think the worst person in the world, it depends on the person. I remember the testimony of Pastor Peter Tanchi about when his daughter's being raped in his house and he go to the jail to that person. That's one of the most powerful testimony that na narinig ko, that he forgave that person. Can I do it? No, I don't know. Di ko alam. Pero he did. Because he believes in this. That God can restore a person because of love. And I think that is very challenging. Pero at the same time, it's very encouraging sa atin. Meron dito na magsasabi, Pastor, ang hirap bumalik kasi parang sobrang busy ko na. Pastor, hirap na hirap akong bumalik. But parang hirap magkaroon ulit ng joy, ng fire. No? Parang hirap ma-restore nung ano meron ako dati. But if you reflect in the Word of God, I will tell you this. What you need is a time with the Lord. Amen. You just need a sincere talk with God. And stop the denial. Amen. His love, sabi nga, His love never gives up. It never runs out, never failed. So kapatid, ang gusto sabihin ng Panginoon ngayon sa iyo, choose me. Choose God. Balik ka na. Balik ka na sa pagbabasa ng Word niya. Balik ka na sa church. Balik ka na sa ministry. Balik ka na sa piling niya. Hindi mo kailangan mahiya. Kasi He loved you so much not to say no to you. Amen? Hindi mo pwede, huwag mong kahiya ang kahinaan mo. It's okay. God knows that. God knows you better than anyone. People can judge you, but He will never do that to you because He loves you so much. He can say no to you kapag lumapit ka. When you recommit your life, He will not say to you na no. He will always say yes dahil mahal ka niya. Amen. So, this morning, let's all stand as we pray. Siguro this time, let's just ask our forgiveness to the Lord for all the things we have done. And let's pray that God restore our purity, not just physical, but our spiritual purity, because that's what's important to the Lord. So let's have a moment of prayer to sa ating mga sarili. So let's bow down our head, close our eyes, and pray. Yes,
Lord, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga kasalanan po namin, sa mga nagawa namin hindi maganda sa iyong harapan. Lord, restore the purity of our spirit. Restore the purity of our mind and our heart. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras pong ito, kayo po ang manguna sa aming buhay. Lord, nagpapasalamat po kami dahil kapag kami po'y lumapit, patuloy mo kaming tinatanggap, Panginoon. Kaya Lord, we recommit ourselves to you, to those broken commitment, a broken life. Alam po namin na kaya mo itong i-restore, Panginoon. Kaya Lord, increase our faith so we can hold on to you, O Lord. Ganon din, Panginoon, we lay down every brokenness sa aming buhay. A broken family, a broken relationship. Lord, we give them to you. Kasi alam po namin na kaya mo itong i-restore, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, I declare, O God, sino man, Lord, na nangangailangan ng miracles, Lord, show them, O God, show them. Let their faith increase, Lord, in Jesus' name. Ang sabi mo sa iyong mga salita, to those who believe, to those who have faith, it can be done, Lord. Pwedeng mangyari. Kaya, Panginoon, we give to you, Lord, our brokenness. Restore this, O God. Not in our might, but yours, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, patuloy niya kaming baguhin, tulungan, turuan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. We rebuke the works of the enemy in our lives. Ang sinasabi ng mundo, Lord, restore everything, not just to accept what they are saying, O God. Maraming pong salamat sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na ang pagmamahal mo ang pinakamagandang pwede namin matanggap sa mundong ito. Kaya Lord, we are grateful, we are thankful, O God, dahil alam namin ang Diyos na ang pinaglilingkuran ay buhay at totoo at makapangyarihan at kumikilos sa bawat isa. Kaya alam ko, Panginoon, kumikilos ka ngayon sa bawat isa. You are changing heart, O God, changing decisions, giving forgiveness, increasing our faith, maturing our mind, O God. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Ikaw po ang aming tinataas sa ilang pangalan, sa aming Diyos na buhay, na si Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at pwede na po tayong umupo. Praise God. Amen. Thank you, Pastor, sa magandang mensahe. God is love. Love is God. Another way. And love conquers all. Kaya sa ngayon, pautunayan natin ang ating pag-ibig. We can give without love, but you cannot love without giving. Amen. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo sama-samang mag-pray. I-bless natin ang ating mga tithes and offering. Let's pray. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo. Lahat ng meron kami, Panginoon, ay aming na-acknowledge, Panginoon, ito'y galing sa iyo, Panginoon, o Diyos. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng aming mga resources, pagpalain mo, O God, ang aming mga trabaho, aming mga negosyo, saan man mang nanggagaling, Panginoon, ito, Panginoon, ina-acknowledge namin, Panginoon, ito'y sa iyo. At galing sa iyo, Panginoon Diyos. At ganon, Panginoon, sa oras na ito, kami ay magbibigay
tanda ng aming pagmamahal at pananampalataya sa iyo. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho at ganoon din, Panginoon, sila, Panginoon, ay makakita, Panginoon, para sa ganon, sa susunod na pagkakataon, kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyong ubasan, Panginoon, para sa ikalago pa ng iyong kingdom, Panginoon. At ma-reach out, Panginoon, ang hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, at tuloy mong i-bless mo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, sa aming pagbibigay. Each one of us should give what is decided in our heart, not reluctantly or under compulsion, for God love a cheerful giver. Amen. Hello po, announcement lang po. Meron po tayong tatlo na mga announcement. Una, yung UFW, mamaya po ang inyong Valentine's Special Fellowship. Ayun, no? May nakita naman naka-pink. So sa tingin ko yung mga naka-pink, sila yung UFW. Yan. Ba't ka kasi nag-pink, Jem? Tsaka Che. Sabi, UFW lang magpipink. Yan si Fernan, naka-pink. Ayan. So, dito po magla-lunch lahat ng mga kababaihan po natin. At po tayo, magpe-fellowship po lahat ng mga kababaihan. So, paano yung mga lalaki, Pastor? Umuwi na po kayo. Ayan. Na po kayo. Pangalawa po ay ang ating pong UFM Fellowship. Ang president po natin, si Brother Albert, sa 17 na po ito. Wala po itong pasok. Ito po ay holiday. So sa mga katatayan po natin, kahit may gout na kayo, rayuma, punta pa rin po tayo. Ayan, kasi hindi lang po basketball at volleyball ang laro, kung hindi po may Scrabble. Hindi nyo kailangan tumakbo pag mag-i-Scrabble. Mayroong dart, mayroong games of general. Hindi ko alam kung alam nila yon, pero sana para manalo tayo. Word Factory, chess at dama. District event po ito. Kaya po ang goal natin, manalo po ang ating division. Amen? No, dapat competitive pa rin. Pastor, meron ba itong premyo? Meron, no? Ano to? Raptor, no? Raptor?
Sabi sa inyo. Rapture. Raptor. Hindi. Ayan. Yan po. Saan? Gaganapin po yan sa Glorieta Park, Tala, Caloocan City. 7 a.m. to 5 p.m. No, doon na po tayo kakain ng sama-sama po. Tapos po lahat po ng nag-sign po ng uniform, magbayad na po kayo, hindi pa po kayo nagbabayad. Ayan. Tapos po pangatlo po na event, dito po yan sa church, para naman po ito sa mga youth. Lahat ng youth magsabing amen. Hoy, merong di youth na nag-amen. Hoy, bawal. Ayan po. Ang title po ay First Love, There's No One Like You. Ayan po. Yan po ay sa February 15. So we are asking po yung mga parents, no po, no, iwanan nyo po yung mga anak dito po. Binago po namin yung time, ginawa po naming 4 p.m. para pwede nyo pong iwanan. So mamaya po sa likod, pwede nyo po sila ipalista at para po alam namin kung ilan po ang a-attend. Iwanan nyo na po, ibabalik po namin sila sa inyo. So usually pong ginagawa po namin, pinapag-grab po namin sila or in-drive. No po, no, pag hindi po available yung Kia. Ngayon hindi available yung Kia, kaya papa-in-drive po namin sila, papa-transportify namin. Depende kung anong kailangan. Gusto niyo ipatrak natin kala Brother Roy. Ano para mga bato, no? Ayan. So, we are encouraging everyone sa mga youth po na umattend dito. Maganda po ito. Again, yung kakanta po dito ay artist po talaga. Nakapagsayaw, nakakanta na sa Araneta. Totoo po, hindi po nasisinungaling, pastor po ako eh. Nakapag-perform na po ito sa ASAP. No po. So, dito po. Yung isa naman pong kakanta ay galing pong Pampanga. Ni-recruit pa natin para pumunta dito. So sa mga, may nagtatanong naman, may nakita kong UFW, kailan daw yun? Hindi po kayo kasama. Anak nyo lang po. Ayan. Ayan. So, lista po sa likod po para po makasama po namin sila sa February 15. Maganda po ito. Tapos po, young couples, kasama po dito. If you are married for 10 years below, pwede po kayong pumunta. No, pwede po kayong pumunta. Kailangan yung dalahin ang marriage certificate para makita namin kung 10 years talaga. Ayan, 10 years below. Ayan. So, in-invite din po namin sila. Ayan. So, sila Ate Remelin. Okay? Sige, punta kayo. Basta may ano. Next po, last ay yung Your Heart Story Rivers Music Night 2026. No, iniimbitahan po namin kayo. Ito po ay gaganapin sa February 22. Ito po ay merong ticket. No po, na 200 pesos lang, napakamura. No po, no. Ito po ay gagamitin, lahat po ng proceeds ay gagamitin para po sa pambili ng mga kailangan po sa music team. Para po lahat po na nag-sign up na bago, meron po kayong magandang gagamitin. Di ba po ba? So mga gusto nag-sign up maging mag-backup singer, song leading, bibili tayo ng bagong battery, siguro bagong mic. No? So depende po. So yung lahat po ng proceeds. Meron pa ba? Ilan na lang titira? Meron pa ba? 10 pa? Kaya 10 ticket na lang? 10 na lang ang pwedeng pumunta? Naku, i-grab nyo na. Sa mga wala pa pong ticket, nandun po sa likod si Sister Remelin Costales Miranda. Ayan po, sa kanya po kayong kumuha ng ticket. 10 na lang daw po yun. Pero kung hindi kayo pupunta at gusto nyo lang po supportahan ng music ministry, bilihin nyo na rin po. Kasi po, magagamit po yung pera po niyan para po sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, so sa mga wala pa pong ticket, okay. Ano pa ba? Yung laptop pala po namin. Oo nga pala. Sa mga nagbibigay po sa laptop, marami pong salamat. Ano po, ayun, ito yung ticket. Ayun, 8 na lang. Naku, kunin nyo na po. No? So, may raffle yan. Sold out na? Oh, praise the Lord. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Yan, tapos na. Tapos na ang laban. Sorry. Wala na kayong church mag-support. Kaya ngayon, mag-support kayo sa youth na po aming binibigay po. Dito na po kayo mag-support. Pakilagay po dito yung ating ano. Ito po yung nag-raise po kami ng fund para po sa laptop, para po sa ating po media at planning team. So, malapit na po ito. Siguro i-dedicate po natin yung mga gamit around first week ng March.
no po, no? Para pag nag-training na po, may gamit na po. So, inanya ko po lahat na mag-support po sa project po ng youth by giving dito po. Maraming pong salamat. God bless po sa Amen. Tayo po ay tumayong lahat para po sa pagwawakas po ng ating gawain at awitin po natin, For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Talagang sa Panginoon lang po lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, for you alone deserve, hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, Father, Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. You deserve all the glory, all the praises, and all the thanksgiving, O God, of your people, O God. Thank you, Lord. Heavenly Father, we love you so much, O God. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin every day, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa katagumpayan, O God, ng aming pananambahan ngayong araw, O God. Thank you, Lord, for reminding us of your unfailing love, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence, for your word, O God, na patuloy, O God, nagbibigay sa amin, O God,
ng buhay at pag-asa araw-araw, Lord. Thank you, O God. Thank you, O God. Thank you, God, truly that you are a God who restores, who renew, and make all things new, O God. Lord, we are here, O God. Kung anumang area sa buhay namin that needs restoration, O God, our hearts, O God, our relationship, O God, our families, O Lord, our strength and our faith, Lord, we bring it to you, Lord. And we know that you love us so much, O God. Thank you, Lord. Thank you, O God. Thank you, Lord. We entrust the coming week to you, O God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na gabay, O God. Patuloy na kaligtasan, O God. Thank you, Lord, na sa aming pag-uwi, O God, ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming protection, O God. Na kami, O God, ay makakauwi sa aming mga tahanan ng ligtas, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you, O God, that you always with us, O God. You remind us as every day that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. And you said in your word, O God, in Numbers 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Thank you, Lord. All the glory, honor, and praises belongs to you, Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen.